For today's recap, ang movie title ay Lampas Langit. Nagsimula ang pelikula sa mag-asawa na nagngangalang Jake at Mylene. Ipinakita sa eksena ang mga aktibidad ng mga bagong lipat sa isang apartment. Si Jake ay nagtatrabaho bilang isang writer at ang kanyang asawang si Mylene ay may business sa fashion design. May mga gabi na habang nagtatrabaho si Jake, kinukulit siya ni Mylene para sa isang mainit na bakbakan, pero tumatanggi si Jake dahil marami pa siyang trabaho. Nagalit si Mylene sa pagtanggi niya, kaya hahanap daw siya ng iba na magpapaligaya sa kanya, kaya nag-walk out na lang si Jake dahil sa inis. Nung nasa labas na si Jake, napadaan ang kapitbahay niya at nag-usap sila. Nagpakilala si Arman at nagulat si Jake dahil kilala niya si Arman bilang isang sikat na writer, at bago pumasok si Arman ay nagbiro pa ito na mag-iingat sila sa mga multo. Pumunta si Jake sa isang bookstore para bumili ng libro ni Arman, at pagkatapos noon, sinubukan niyang humanap ng inspirasyon mula sa libro ni Arman para matapos niya ang kanyang nobela. Isang gabi, naimbitahan ang mag-asawa sa isang dinner sa bahay ni Arman. Pumunta sila at dinala ni Jake ang nobela ni Arman na binili niya, para hingin ang autograph nito. Hindi nagtagal, lumabas ng kwarto ang anak ni Arman na nagngangalang Belle. Nakilala niya ang mag-asawa at makikitang nabighani si Jake sa kagandahan ng anak ni Arman. Pag-uwi nila ay hindi maalis sa isip ni Jake ang kagandahan ni Belle, kaya nagpasya siyang pumunta sa apartment ni Arman at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nagbukas ng pinto ay si Belle. Nagdahilan si Jake na naiwan niya ang kanyang handkerchief, kaya kinuha ito ni Belle, ngunit bago niya ito ibigay, inakit siya nito gamit ang handkerchief, saka nilapitan si Jake at hinalikan. Hindi nagtagal ay lumabas si Arman sa kanyang silid, dahil sa narinig ang boses ng kung sino. Sinabi ni Jake na pumunta lang siya para kunin ang naiwan niya kanina, at dahil nandoon si Jake, ibinalik din ni Arman ang libro kay Jake na pinirmahan na niya. Kinabukasan, nang maglalabas si Jake ay naabutan niya si Belle na kasalukuyan ding nandoon, at nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pero may mga kapitbahay na dumating, kaya biglang umalis si Belle na ikinainis ni Jake. Dahil sa inspirasyon ng kanyang umuusbong na damdamin para kay Belle, nagsimulang magsulat si Jake ng isang nobela. Sa kabilang banda, excited din si Arman na gawin ang kanyang bagong libro, dahil na-inspire din siya sa bagong kapitbahay. Nagkataon na nagkasabay sa elevator ang mag-asawa at si Belle, at habang kinakausap ni Mylene si Belle tungkol kay Arman, nagdampi ang mga daliri ni Jake at Belle, na nagpadagdag sa kanilang excitement sa isa't isa. Pagkaalis ni Belle, sinabi ni Mylene na kakaiba kumilos si Belle at parang may mali. Lumabas si Arman upang makakuha ng higit pang mga ideya para sa kanyang nobela, at kalaunan, umalis si Jake sa bahay at nagmamadaling makipagkita kay Belle. Sa wakas, nasa sabik ang dalawa para sa isa't isa para sa kanilang unang bakbakan, at nag-araro nga ito sa bukid ng kapitbahay. Nang matapos sila at nakauwi na si Jake, isinulat ni Belle sa kanyang diary ang lahat ng detalye ng pag-aararo sa kanyang bukid. May mga pagkakataon na pagkatapos ng mainit na bakbakan nila sa kwarto ni Belle, nadaanan ni Jake si Arman habang natutulog sa sala. Kinabukasan, dahil nagdududa siya sa mga kilos ng kanyang anak, pumunta si Arman sa kwarto ni Belle at binasa ang diary nito. Dito niya nalaman ang lahat tungkol sa lihim na relasyon ni Jake at ng kanyang anak. Pagkatapos noon, pumunta si Arman sa bahay ni Jake at sinalubong siya ni Mylene, na mag-isa sa mga oras na iyon. Nag-usap sila tungkol sa mga bagay-bagay, hanggang sa mag-open up si Mylene tungkol sa relasyon nila ni Jake. Matapos marinig ang kwento ni Mylene, na-inspire si Arman at nagsulat ng isang nobela, na nagsasalaysay sa buhay ng kapitbahay niyang sina Jake at Mylene. Isang araw habang ginagawa ni Jake ang libro niya ay naubusan siya ng idea. Nakita niya si Arman na papaalis ng apartment kaya pinuntahan niya si Belle. Nauwi sa pagtatalo ang dalawa, dahil nakakita si Jake ng isa pang brief sa kwarto ni Belle. Pilit niyang pinaamin si Belle at nagulat siya sa ibinunyag nito. Maluhaluhang sinabi ni Belle na kay Arman iyon, at pinipilit lang siya at wala siyang magawa. Sinabi niya na simula nang mawala ang kanyang ina noong siya ay maliit pa lang, ginagawa na ito ni Arman sa kanya at wala siyang lakas na lumaban. Gulat na gulat sa kanyang nalaman, nakiusap si Belle kay Jake na huwag siyang iwan, ngunit umalis lang si Jake na parang nandidiri. Dahil sa revelasyon na iyon ay hindi mapalagay si Jake kahit anong gawin niya, kaya nakipagkita siya kay Belle para makipag-usap. Doon ay inamin ni Belle na pinipilit lang siya ni Arman, at sinasaktan siya nito kapag hindi siya pumapayag.
Humingi ng tawad si Jake, dahil sobrang hinahangaan niya si Arman bilang isang novel writer. Inamin ni Belle na mahal niya si Jake, at ganoon din ang nararamdaman ni Jake para sa kanya, at nangako silang mamahalin ang isa't isa. Nang late na umuwi si Jake, nagalit si Mylene dahil kanina pa siya tumatawag sa cellphone nito pero hindi ito sumasagot, ngunit nagdahilan si Jake na busy siya sa trabaho. Hindi naniniwala si Mylene sa kasinungalingan nito at tinanong siya kung sino ang kanyang kabit, ngunit iginiit ni Jake na ito ay imahinasyon lamang niya bago pumunta sa kanyang silid. Kinabukasan ay nakita ni Arman si Mylene na mag-isa at malungkot, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Sinabi ni Mylene na nahihirapan siya sa ginagawa sa kanya ni Jake, at gusto niyang malaman kung sino ang babae ng asawa niya. Tinanong ni Arman kung gusto niya ng tulong nito para malaman kung sino ang kabit ni Jake, agad na pumayag si Mylene at umiyak. Nang makauwi si Arman at nagsimulang magtrabaho, buong tapang na pumasok si Jake kasama si Belle papunta sa kanyang silid. Tinawag siya ni Arman, ngunit sumagot si Belle at sinabing alam na ni Jake ang lahat, at simula ngayon, gagawin na ni Belle ang gusto niya dahil hindi na siya natatakot kay Arman. Pumasok ang dalawa sa kwarto ni Belle para sa isang mainit na bakbakan, habang naiwan namang nagulat si Arman. Habang nasa kwarto ang dalawa at nag-aararo ng bukid, nagpatuloy si Arman sa pagsusulat at nagsuot ng earphones, para hindi niya marinig ang boses ng mga nagkakaisang mga bansa sa loob ng silid. Lumabas si Jake pagkatapos mag-araro ng bukid, ngunit naroon si Mylene na naghihintay sa kanya sa labas. Galit niyang hinarap si Jake tungkol sa kanyang kabit na si Belle, ngunit biglang lumabas si Arman at ipinagtanggol si Jake. Sinabi nito na wala doon si Belle, at naiwan ni Jake ang librong hiniram niya kay Arman. Dahil dito, napahiya si Belle sa kanyang ginawa kaya umuwi na lang sila. Kinagabihan, pinuntahan ni Mylene si Arman, humingi siya ng tawad sa ginawa niyang gulo kanina. Pinapasok siya ni Arman at niyaya siyang uminom ng alak, at nang tinamaan na sila ay nakatulog si Mylene. Hindi sinayang ang pagkakataon, sabik na naglakbay si Arman sa Wonderland ni Mylene. Nang matapos ay hinatid ni Arman si Mylene kay Jake, at habang karga-karga ni Jake si Mylene, naglakbay naman ang mga kamay ni Arman sa Wonderland ni Mylene, sabay sabing pinagsawaan na niya ang mga ito, na ikinagalit naman ni Jake. Sa kalagitnaan ng gabi, lumabas si Jake para mag-jogging dahil sa ngit-ngit sa nangyari. Muntik na siyang masagasaan ng taxi, at doon ay nakaisip siya ng paraan para mawala si Arman. Sa kabilang banda, sinabi ni Belle kay Arman na nagsasawa na siya kay Jake, at tinanong niya si Arman kung matatagalan pa bang matapos ang nobelang sinusulat niya. Humingi si Arman ng 1 linggo para matapos ito, at hiniling ni Belle na gusto niya ng ibang ulam naman. Sinabi ni Arman na mayroon siyang isang estudyante mula sa Amerika, at iyon ang susunod na target ni Belle para sa susunod na nobela na isusulat ni Arman. Lumalabas na magkakampi pala ang dalawa at plinano nila ang mga nangyayari, para may mga ideya si Arman na maisusulat para sa kanyang libro. Hindi nagtagal ay nagsimula ang isang matinding bakbakan sa pagitan ng dalawa. Kinabukasan, sumilip sa bintana sina Jake at Belle nang makita nilang paalis na si Arman. Biglang may humaharurot na taxi at nabangga si Arman, na ikinasawi nito kaagad. Ipinakita sa eksena na bago ang insidenteng iyon, binayaran ni Jake ang isang taxi driver para gawin ang krimen. Kinagabihan, magkasamang nagtungo sina Mylene at Jake kila Belle upang magpahayag ng kanilang pakikiramay. Pumasok si Jake sa kwarto ni Arman, at dito ay nagulat siya nang makita ang picture ni Belle at Arman sa kasal, nalaman niyang si Arman pala ay asawa ni Belle. Hindi makapaniwala sa nalaman, agad na umuwi si Jake na nalilito sa revelasyong iyon. Magmula noon, ayaw na ni Belle na makita si Jake, at gabi-gabi, ang mga alaala noong magkasama pa sila ni Belle ang nagpapapuyat sa kanya. Nakatanggap si Mylene ng isang parcel, at nang buksan niya ito, naglalaman ito ng aklat na pinamagatang, para kay Jake at Mylene. Dito nalaman ni Mylene na totoo pala lahat ng hinala niya kay Jake at sa kapitbahay na si Belle. Hysterical na hinarap ni Mylene ang kanyang asawa, ngunit itinanggi ito ni Jake. Dahil mataas ang kanilang mga emosyon, nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa, hanggang sasaktan ni Jake ang asawa. Tumama ito sa glass table na nagkandabasag, na naging dahilan para ikasawi nito kaagad. Nagtapos ang pelikula ng hindi nagtagal, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Jake, at nakita sila ng lahat ng residente ng kondominium, kabilang si Belle at ang kanyang panibagong ulam. Naging palaisipan ito para kay Jake, dahil sumulat si Arman ng nobela tungkol sa lahat ng mga nangyari.
Kung nagustuhan mo ang recap, please like this video at maraming salamat sa panonood.